I am Maharlika. Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Assalamualaikum wabarakatuh. Magandang umaga po sa bayan. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam ko maraming nag-aabang sa araw na ito. November 25, 2024. Live, this is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Congratulations po! Dahil talagang ito na ang iniantay ng lahat. Kumusta po kayo? Ma'am Glory Dalmasio from Rome. Everyone, alam ko walang abiso, pero marami ang gustong makinig. Welcome, our dear brother from Sulu, Otto Ben, Sheriff Ben Sakile. Congratulations. Andyan din ang ating mga kasama sa Santa Rosa. Sana sama-sama. Lahat, ito na ang panahon. Welcome tayo lahat. Ito live na live. Kasi kung harangan pa nila tayo, talagang masabi na natin na napaka-unfair ng Facebook. Maraming nagpo-post na talagang ginagamit ng AI, ng Meta, ang ating mga identity. Salamat sa reminder, Dato P, for helping up dito sa tinatawag natin na mga reminders in the legalities for not sa mga tri-media na ika nga gumagamit ng ating mga personal details. Welcome also our dear sister Baynila, and at least nandiyan si Putria, lahat kayo na talagang uhaw sa aking pananalita. Alam ninyo, sa nangyayari ngayon, hindi natin sukat akalain na marating natin itong panahon na ito na kung saan marami ang iiyak. Dahil hindi nila sukat akalain na itong laban na ito ay hanggang kamatayan. Gusto kong magsalita ng English, pero mas ginugusto ko na maabot ang ating mga kababayan para maintindihan nila kung gaano kaimportante sa panahon ngayon ang ating laban. No retreat, no surrender. At ni minsan, hindi ako sumurrender sa laban na ito. Marami ang aking experience mula nung ako'y gumapang, kung baga, dahil sa mga pasakit na ginawa mismo ng ating kababayan sa mga politikang estado at sa militar. Congratulations sa mga kasama
na solid up to now, na hindi tumalikod, hindi nagpagiwang-giwang, hindi ni minsan umatras sa laban na ito. Labanan na ito ng liwanag at ng kadiliman. Hindi nila sukat akalain na mauunahan ko sila. At iyan ang pinakamasakit na parte kung bakit nagkakandalaite sila ng galit, dahil kahit gaano ginamit nila ang kaperahan nila, ang connection nila, hindi nila pa rin naharangan ang totoong Maria Helen Panolino Abdurrahjak. Maraming beses, marami pagkakataon na isang iglap lamang kami ay nawalan na ng buhay. Kaya nga, kayong mga Pilipino, ilang taon na kayo naghahanap ng kakampi? Nakuha niyo ba ang inyong kakampi sa hanay ng politiko? Sa hanay ng militar? Sa hanay ng mga claimants? O sa hanay ng nagsasabi sila ang makapagsalba ng Pilipinas, ng sambayanan, ng mga taong nagugutom? Marami kayong nagsasabi kayo ang pipirma. E di pumirma na kayo? Bakit nyo papatagalin? Bakit yung pinipirmahan ko hinaharangan nyo? At kinakambyo ninyo? At bakit dinoduplikado nyo ang pagmumukhang ito? Subalit kahit anong gawin ninyo, kailanman hindi nyo makuha ang thumbprints ko, ang aking tinatawag na mga patutuo. Masakit sa akin dahil araw-gabi binubuno ko ang misyon na ito. Mantakin ninyo ang libro, ang 476 pages na iyan. Diyan din kayo kumuha ng inyong giya, ng inyong direksyones kung paano kami lamangan. Magandang gabi sa lahat na nandito ngayon, na talagang isa-isa na nagkakaroon na ng lakas ng loob para lumaban. Fight with me. That's why I keep on telling you, there is no room to surrender, nor to retreat, nor to back out. Because this is the time that I could tell you, tayo na lang mga natitira na may puso para sa sambayanang Pilipinas. Hindi ninyo kayang lagpasin ang ginawa namin ni Kuya Raja. 2009, sinuong na namin ni Raja, buhay kamatayan. Kayo anong nagawa ninyo? Na magsalita kayo ng hindi angkop bilang mga intelihenteng mga edukadong politiko at militar at mga claimants. And I would like to address this to all lawyers, to all judges. We as the sovereign judges
of the divinity. Because ang otoridad namin is galing sa Kanya. We are the chosen couple who fought day and night for you, people of the Philippines, people of Borneo, of Sulu, of the entire global earth. My fight is the fight of all the poor among the poorest of this nation. Papayag pa ba kayo na kayo ay linlangin ng mga politikong duplikado? Hindi na sila, kundi mga maskara, kundi mga duplicates, kundi mga misrepresentation ng mga tao. Ilang taon kayo nabuhay sa kuno makatulong sa inyo? Ilang taon kayo bumoboto? Maraming matatamis na dila. Kung pwede lang bilihin na nila ang langit at lupa para lang manalo sa eleksyon na ginagawa nila. Pero pag natapos na anong ginagawa, binibenta mismo inyong mga kaluluwa. At yan ay hindi na pinapayagan ni King and Queen. That's why we fought for no election. Noon pa, 2010. Lahat ito, ang betrayal ng gobyerno ng Mapilindo countries, Malaysia, Philippines, Indonesia. 10 na ang mga royalties sa Singapore, that is Johor, England, Brunei. Hindi nyo man lang binigyan ng respeto ang itinadhana ng kalangitan. Ito lang ang aking payo sa mga nagkiklaim. Kayo namang mga engot na supporter. Hanapin ninyo ang patutuo ngayon. Sino yan nagsasabi na iniintay ninyo na kayo ang susuporta sa akin dahil pinapakain nyo lang ako, dahil iniintay ninyo? Talagang marami ang sindikato. Ngayon sasabihan ninyong mga OFW na na-scam ko, bago kayo humusga, mga kababayan, tingnan ninyo ang resulta. Tingnan ninyo yung magnitude ng achievement na ginawa namin ni Kuya Raja. Maraming beses kami inilagay sa alanganin. Kaya nga, no retreat, no surrender. Kahit ilang beses nila sinaktan si Kuya Raja. Mabuti na lang at ako ito. At maraming humangad na maging asawa at maging reyna ng mahal na hari. Kaya nyo ba suungin ang kabalbalan ng pamilya? Hindi nyo kayang tumbahin ang mga tinatawag nating mga kapangyarihan na itim na hawak ng mga kalaban. As of now, bawat sentimo inilaan ko sa misyon. Bawat piso ibinigay ko sa misyon. Bawat bigay ninyo diretso sa kailangan natin.
Ang kalaban, tutulong kunyari, pero sa dulo, meron silang mga aksyon para ma-delay ang trabaho ko. Kaya masakit. Masakit. Pero iisa lang. Kaya nga lahat ng programa, lahat kayong mga binigyan ng otoridad, pinag-iisa ko ayo. Lahat kayo. Gusto kong maging harmonize tayo lahat. Kristiyano, Muslim. Itong dalawang ito ang pinaka-importante sa misyon na ito. Para ipagdaop palad muli ang mga ilang thousands of years na away ng kalangitan versus sa kadiliman. Ngayon, patutuo pa rin ang gusto ninyo. Confirmation pa rin ang gusto ninyo. Marami pa rin nagtatanong, bakit nagreyna-reyna yan? Saan yan nanggaling? Hindi nyo man lang inisip. Mula 2009, araw-gabi, nagro-rule si Queen. Si King. Pag may away sa Maguindanao, sa Mindanao, sa Sulu, kung may patayan sa Jensen, sinong unang sumasaklolo? Sinong unang tinatawagan? Si Queen. Dahil iyan ang aking misyon. Kaya nga lang minsan, yung mga taong abusado, nagpapanggap na sila nagmamarunong dahil sila ay edukado sa espiritual. Hindi ninyo kilala si Queen. At hindi rin ako mag-i-insist na ipakilala ko kung sino ako. Pero, sa ngayon, hindi na ninyo mapipigilan nung inilabas ang United Nations Resolution of No Election. Wala nang eleksyon. Wala na kayong budget, wala kayong smartmatic, wala na kayong balota, wala na kayong batuta. Kasi talagang pambabatutahin ko na kayo. Sa tigas ng ulo ninyo. Instead na iyan ay itulong ninyo para sa tao, ginawa ninyong negosyo ang politiko at ang eleksyon. Hindi niyo man lang inisip na merong agreemento, merong treaty, merong kasulatan. Kaya nga ngayon, maglabas na kayo lahat ng Marcos. Dahil dito malalaman natin kung sinong totoo at sinong hindi at kung sino sa ngayon ang binigyan ng Diyos Ama ng tinatawag nating karapatan, the power and authority. Kaya nga, pasalamat kayo. Kahit tumataba ako sa ugtas sa inyo tanan, nananatili akong firm, strong, determinado na mapabigay ko sa inyo ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaunlaran, ang tunay na kaginhawaan.
mahina lang ang loob ko. Matagal ko na kayong iniwanan. Mas maganda kayang natutulog ng maluwag? Hindi sumisikip ang dibdib dahil sa pasakit ng pagharang ninyo sa katotohanan. Lumalaban kayo doon sa iba't ibang bansa. Balik din kayo sa akin. Pumupunta kayo sa kung saan humingi ng pera. Wala doon. Nandito lang. Hindi ninyo nabaybay kayong mga senador, kongresista, lahat kayo dyan mag-away-away kayo dahil unang-una, ang policy, ang governance, nakaugat sa konstitusyon na yun ay dinisolve natin dahil illegal in nature dahil nga sa pagnakaw ng gobyerno na itinatag base sa inaprubahan ng royal family. Ang mundong ito ang nagmamayor, ang Sagrada Pamilya mula sa Divino Gobyerno. Marami ding gobyerno na nagkiklaim. Ang tanong ko lang sa inyo ganito, saan nyo kinuha ang power and authority ninyo? Sino ang nag-verify, nag-validate rather sa inyo? Ngayon ang laro ninyo, porque hindi ako lumalabas sa mainstream media, sa TV, na yun ay mga bayaran. Bakit ako magbayad ng milyon-milyon para lang lumabas sa TV station? I would rather spend it sa misyon ko. Ang dami kong gagawin. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, intayin ninyo kung anong mangyari sa inyo. Diba hinamak niyo na ako minsan, 10 beses, 100 times? Maraming nagsasabi na kayo lang ang nagbigay ng account sa akin. Oy, manigas kayo. Ang nagbigay ng account sa akin, hindi kayo. Ayun sa taas. Bago ako pinanganak, nandyan na yung karapatan na yan. Kaya nga, mahirap lang magbigay ng pasakit sa inyo balik. Dahil hindi ako ganyan. Pero wag na ninyong subukan. Dahil may batas ang sovereign niya. The sovereign power and authority, yan ang nagbibigay ng parusa. May libro po tayo. Ang libro na yan, nabasa ninyo. Ngayon, kung hindi ninyo intindihin iyan, wala na ako dyan. Paano tatayo ang gobyerno nitong ginagawa ngayon sa Malacanang? Pababa sa congressman, sa mga senators, sa mga kabinete, kung wala na kayong budget at hindi na kayo bibigyan ng budget. Kaya nga no election, dahil dyan nagmumula ang korupsyon. Wala pa eleksyon, namumudmod na kayo ng polymer. Bakit kayo nag-print ng polymer nang walang backup? Pinatuloy ko lang iyan dahil kami alam naman namin na hindi kayo makaprinta
kung wala basbas sa royal family. Puro kayo royal family, di lumabas din kayo sa paraan para magkaalaman na kung kayo nga. Di ba maraming politiko ang nagpanggap na Helen Panolino, Abdurrajak, pagdating doon sa mga lolo, kahit anong gawin ninyo, kahit anong dokumento ninyo, kahit kasama nyo pa si Marcos, ang Marcos ninyo, ang Kirams ninyo, ang Talyanos ninyo, kapag hindi kayo ang totoo, kulungan ang bagsak ninyo. Bakit nagkagulo? Nang dahil sa pakikialam ninyo sa yaman nang hindi sa inyo. Pasalamat ako, naka-recover ako ngayon. Ang tindi kaya. Lahat ito pinagdadaanan namin ni Kuya Raja. Pero hinahabol ko na matustusan ko ang kinakailangan ng laban na ito. Kaya nga nakikita ko ang mga sinasabi ng mga commenter na nandyan sa YouTube. Kayong mga OFW, careful sa salita. Baka hindi kayo makauwi sa Pilipinas. Hindi sa bagong Pilipinas, ha? Sa Islas Pilipinas, sa Philippine Islands. Ang bagong Pilipinas, kung sino man yan nagpangalan, para linlangin, matapos gamitin ang maharlika, nung sila ay na-barge, gumawa na naman sila ng kung ano-anong pangalan. Wala kayong otoridad niyan. Anong kapasidad ninyo magpangalan? Kaya nga, bagsak kayo lahat. Hindi niyo man lang inisip na merong mas mataas na kalidad ng power and authority na yan ay hindi ko may nang ginusto dahil ayaw kong alipustahin sana ng mga taong walang edukasyon. Meron namang tao na mataas ang pinag-aralan, graduate ng Ateneo, graduate ng Santo Tomas, graduate ng matataas na kolehiyo, pero walang modo. Iyan ang totoong walang edukasyon. Dahil ginamit nila ang edukasyon na iyan para mang-apak ng dignidad, kredibilidad, integridad ng katulad ko. Alam ninyo, may batas ang soberenya. Sa Singapore, sa Johor, lalo na sa 9 rulers, pag kayo ay nagsalita ng hindi maganda, kalabuso ang lagay ninyo. Ngayon, pairalin natin. Dito, mismo sa kaharian ng Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu and North Borneo. Yung iba, pinalitan nila yan. Kinuha nilang Islamic. Dahil hindi maganda. Kaya nga masakit. Pero ito ang pinakamaganda na naging resulta ng misyon na ito. Ang pagdaop palad ng Kristiyano at Muslim. Dahil yan lang ang paraan para mabigyan ng hustisya ang tunay na kasulatan na iniwan
ng makapangyarihan ng mga lolo na pinagbilinan. Lahat ng yaman na pinakialaman, makikita ninyo. Hindi ninyo mamalayan, kayo pala ay nailagay na sa Rule 36. Inimplementa ang rectificatory form of government dahil sa royal decree na ginawa ng sovereign judges ni King Mamay at ni Queen Helen. Ngayon, sa nakikita ko, medyo maganda ang labanan. Naglalaban sila doon sa Kongreso, sa Senado. Ang tanong, paano kung hindi ka na ikaw? Halimbawa, ikaw yung nagsasabi na pupunta ka sa EDSA Revolution. Paano kung ang ganito mo ay napatunayan na ang DNA mo ay hindi ikaw? Therefore, pumasok ka sa kasinungalingan, palyado na ang iyong karapatan bilang opisyales ng gobyerno na pinaghiraman lamang. You are all operating under the mandate of caretakership. Pinahiraman lang kayo. Yun ang hindi ninyo alam. Kumbaga, dito, sa sistema natin, 2009, talagang inantay na kami ng ICJ, ng OIC, ng United Nations. Kaya 2010, dumating na yung ruling. And I remember fully well yung kaibigan ko na lawyer. There is no Helen Panolino, who is the wife of Raja Mamay. Yan from Pentagon file. 2009 meron na ako niyan. Pero hindi ako nag-arugante, hindi ako nagpakilala, hey, kilalanin niyo kami, dahil kailangan kong tuntunin kung sino yung dapat kong huhulihin sa pakikialam ng kaban ng bayan. Dahil kayo lahat, Nationalista Party, Liberal Party, lahat kayo binigyan ng pundo ng royal family para maka-operate in the service of the sambayanan. Pero ginamit ninyong personalan para sa inyong mga business magnate, para sa inyong mga interest lamang. Pero hindi nyo man lang inisip kami na pamilya na naghihirap. No wonder Ama Ali really fought hard to really secured me. Dahil alam niya na hindi ako nasisilaw sa mga diamante, sa mga gold na iyan, sa mga lahat ng mga precious stones na yan, sa lahat ng kayamanan. Kayo ano? Biro mo pupunta kayo, magmi-misrepresent kayo bilang ako sa lahat ng mga bangko. Ang hirap sa inyo. Alam nyo na natutuo ako. Nilapastangan nyo pa rin. May kasalanan kayo lahat sa akin. Hindi nyo man lang ako binigyan ng at least respeto personal. Ako alam ko na ako totoo. Pero yung mga taong dinala ko sa sulo, yung mga in-check na dinala ko, yun ay pain sa inyo. Kaya yung lady na yan na nagpanggap, wala kang lulusutan. Dahil alam ko rin yan. Lahat
kayo mapupunta sa kulungan. Lahat ng nakialam sa ginto, tandaan ninyo. May sumpa yan. Hindi kayo, buwelta yan sa pamilya ninyo. Yan ang tinatawag nating curse. Ako pasalamat, kung ayaw niyong bumaba dyan, intayin ninyo na kayo mismo parang mga engot sa buong mundo na nag-aaway, nagbabatuhan ng kung ano-anong mga salita na hindi ako angkop sa kinalalagyan ninyo bilang caretaker. Kahit sabihin na natin, you are operating illegally. Pero edukado kayo eh. Biro mo mag-PPI kayo. Ang minumura ninyo, nanay niyo po. Pag nagsalita kayo ng hindi maganda, wala kayong disiplina sa sarili ninyo. Kung nagsisinungaling kayo para sa inyo, na malusutan ninyo yung kasalanan ninyo, mas lalo kayo makalabuso. Dahil kami alam namin, paano kung bibigyan na kayo ng husga, ng soberenya? Gusto nyo yan? Tandaan ninyo, pag ang isang politiko nagkasala, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, at 7 angkan mo ang magsasuffer. Kaya nga in the process of accountability ngayon, mula noong binigay ang pamumuno sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Indonesia, ina-account po namin kung sino yung nakaupo in 1950, in 1936, way back pa, babalik pa sa Commonwealth. Lahat kayo na nakikinig ngayon, isipin na ninyo kung paano kayo mamuhay na may dangal na ipagmalaki kayo ng inyong lahi. Hindi yung susumbatan kayo na kayo yun. Kaya nga, hindi nyo rin masisi si Kuya Radja. Dahil matagal na ang panahon, 2010, alam ko tapos na ako. Yung testing point ko kay Pinoy, yun na yung 200 sacks of rice. Dahil alam ko rin na meron akong ruling eh. Dahil alam ko rin na may confidential file ang Pentagon recognizing me. Pero hindi ako nagyabang. Maraming nagtulong sa akin pero nabayaran. Binenta ang bigas. Dahil mas mayaman ang humarang at nakaposisyon sa politiko. Pero kung titingnan ninyo, mula noon, meron tayong pruweba sa misyon na ito. Titingnan nyo lang si Ama Pandala Pasandalan. Bakit niya isinakripisyo ang buhay niya para bantayan ako? Isinuka niya lahat ang kanyang dugo para mabantayan niya ako sa laban na ito. Subalit, bumalik siya muli. At ito ang laban ng katotohanan ng Radja Sulaiman. Kung umalis man ang anak, si Sultan Kelly, sa ngayon, sangga kasangga, babanggain ko kayo lahat. Yan lang. Dahil alam ko rin kung saan nakalagay ang aking katayuan.
This is not an ordinary way of saying. Kaya nga dito, nakikita ng lahat na lahat ito magmumula sa Ligwasan Mars. Ang Ligwasan Mars ang siyang nagbigay sa akin ng pinakamabigat na responsibilidad. Kung wala ang ligwasan, kung wala ang oil and gas, kung wala ang tugal na binenta ng iba, pinatituluhan ng iba, kinuha ng barm, kinuha ng malalaking tao, wala akong laban. Bakit? Ang unang-una na nakarecognize sa akin ay ang dugo ng Raja Sulaiman dahil I am from the blood of the Raja Sulaiman. Kahit yung Lolo Lee doon sa China, belonging to that. Kaya nga napaka-importante sa atin na mabigyan ng halaga ang ating Give me 1 minute, 1 second rather, dahil talagang nahahatching ako. Excuse for a while. I'll be back. I'll be back. Huwag ka mag-ako. Hi, I'm back. What I am saying is this. Napakasimple lang. No retreat, no surrender. Lahat ng kayamanan sa kabundukan, binantayan iyan. Akala ninyo walang balor yung mga puwersa na nandiyadyaan mula Apari hanggang Hulo? Kung kami ang nagpapasweldo sa militar, sa mga teachers, sa mga gobernador, sa mga taga-gobyerno, sa lahat ng mga agencies, mga public schools, lahat iyan, galing iyan sa sweldo, sa pera ng ating kaban ng bayan na iyan ay talagang pinoproses ng royal family. Kaya nga masakit lang. Kaya nga yung tupad. 4 piece. Sweldo ng mga pulis. Tapos kami pa ang inyong ilagay sa alanganin. Di ba masakit? This is not an ordinary mission, I should say to you all. Kaya nga, alam nyo, maraming nag-request sa akin ngayon if I could do it live in English. Pero mas pinapaboran ko kayo para mabaybay ninyo. Bilang mamamayan, the chosen people of God, of Allah. Kaya nga nakitaan nyo ako. I am trained as a Christian. Lumaki sa kumbento. Hinamak ng mga muklo. Yung mga edukado ko, no? Pero trained din sila. Nag-aral din sila sa Katoliko. Pero kung murahin ako, dahil Bisaya ako, mas masahol pa sila sa aso. Yan ang isang masakit diyan. Kaya nga, talagang tumutulo lang ang aking sipon dahil naranasan ko kung paano hamakin ng harap-harapan. Pero sila, anong klaseng tao sila? Akala mo, hawak na nila, pati kaluluwa ko, para hamakin ng ganyaan lamang. Tiniis ko lahat iyan, kasi alam ko, makabawi ako. Ngayon nandiyadyaan na yan, na nakita na natin,
that there is already the confirmatory from the United Nations, New York. And of course, all the member nations are already in harmony for this program. I thereby ask you all, be one, harmonize, unify. Kaya nga inanyayahan ko na yung mga tinaguriang mga left wing, panahon na natin ngayon. Dahil sinabi nila, ang Queen na iyan, pinapaboran ang communism. Wrong. Kayong mga politiko ang nag-akusa sa amin. Kayo ang nagbibigay ng maling mga doktrina para ilagay kami sa alanganin. I had been living in a place wherein they need also to be treated like human beings. Kayo, mga human beings ba kayo? Pag nakuha na ninyo ang boto, nag-iisip na kayo, magkano ang kukunin ko sa kaban ng bayan, magkano ang bawat proyekto, ang porsyento na kukunin ko sa incheck sa iba't ibang mga lahi na nag-i-invest dito sa atin. Sa ngayon, alalahanin ninyo, every one of you who would like to do all these things all together with me, we have to fight this to the last breath. If it takes it, lahat ito, sisiguraduhin ko sa inyo. Mananalo at mananalo tayo. Ang isang walis, kapag nagbuklod-buklod, mas marami tayo mawawalis. Kaya nga, talagang napakaseryoso ang buhay natin, napakaganda isipin, na bawat pagsisikap natin ay nagbunga na at nakita na ng buong mundo kung sino ang totoo. Hamakin niyo pa ng hamakin dahil may karapatan ako na hindi kayo papasukin sa immigration dahil alam ng buong mundo na ang Queen may utos, may mandamos. Kaya kwadaho kayo, mga nagsasabi na mga animal kami. Maghunos dili kayo na mga nagsasabing hindi maganda sa harap ko, patalikod ko, at kung sino pa ang gusto humamak sa mga pamilya ko. Kung kayo ay totoong kaalyado ko, at kung kayo ay totoong mga binigyan ng Diyos Ama ng kapangyarihan para dito sa misyon, gawin ninyo. Kasi kahit anong gawin ninyo, kunin na ninyo lahat. Pero buhay ninyo kapalit dito. Hindi nyo kayang bayaran ang pagtraidor ninyo sa akin dahil muntik-muntikan na ako napatay nang dahil din sa inyo. No retreat, no surrender, and I will never give up until my last breath. Kapag kayo ang hahanapin ko at ilalagay ko sa timbangan ng truth and justice. Kaya nga, kung ako sa inyo, mga politiko, huwag na kayong dal. Dahil the more you speak, the more you are being seen as the guilty ones. Kaya nga dahil wala man kayo authority, wala man kayong power and authority, ang election was never been honored by the royal family. Kaya nga ngayon, subukan nyo mag-eleksyon at nang makita na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng ating sinasabing Rule 36. Kaya nga, hinayaan ko kayo para lahat kayo malagay. Ang laki naman kasi ng pruweba na kayo ay magnanakaw, kayo ay hindi sumusunod sa batas, na kayo mismo ang lumalabag sa batas, na ginawa ninyong negosyo ang inyong political career.
Yan lang. Ngayon sasabihan niyo ako, namumudmod kayo ng polymer, walang backup yan ha. Peke na po yan. Demonetize. Kaya yung mga machine na nagluluwa pa niyan, makikita ninyo, lahat kayo, mga bangko, dahil lahat kayong bangko may utang sa amin. Kami kaya ang nagbigay sa inyo ng puhunan. Lahat ito, merong na taga-singil sa inyo. Yan ang ibig sabihin ng family na nagbibigay sa inyo ng babala na. The first family, marami kasi first family. Na yun pala ay may family dito, may pamilya doon, meron na to, number 1, number 2, number 3. Meron pang kirida. Yan ba ang gusto ninyo? Mga pamilyang nagre-represent na kung saan maraming tinatago na kabalbalan. Now, we are living in the divine government. I will never allow that kind of lifestyle. I have to pray more for you all na magkakaroon na kayo ng pagkakataon na lumingon sa pinanggalingan ninyo. Kung tinulungan niyo ako at kung talagang sumuporta kayo, hindi rin kayo dadanas ng ganito. Kaya nga lahat kayo ngayon, simple lang. I would always say simple lang. Huwag kayong magmarunong at huwag kayong magsalita ng hindi totoo at huwag niyong sasabihin kasama niyo ako pagdating sa kabulastugan dahil matutuntun ko rin kayo. Kaya yung mga nagsasabi na kayo ang nagbigay sa akin ng account, na kayo ang magbibigay sa akin ng pera, na kayo lang ang pwedeng mag-release, na kayo ang may karapatan, mag-isip kayo. Baka kayo ay buweltahan ng kapalaran. Dahil ako tinapos ko, silent move ako. Ang kinuha ko, akin pangalan ko. Ngayon, kung ginamit ninyo yan, isuli nyo lahat sa akin. Dahil kahit ginawa nyo yan, nang walang pasabi, may nakakita sa inyo. Yun lang ang sinasabi ko palagi sa inyo. Do the right thing. Hindi kayo, nakikita nyo, hindi ako ang kalaban ninyo. Sa sobra kong kabaitan, hindi nyo man lang tiningnan na iniiyakan ko. Wala kayong marinig sa akin. Oo, nagbo-broadcast ako kasi pumapasok ang lolo. Sila na ang nagsasalita para sa akin. Yan ang tinatawag natin. If you allow the wisdom, if you allow the Spirit of God, magsalita yan. Ngayon, people say, sino ba yan? Lahat ito makikita nila. Lahat itong mga sinasabi nila. Matutuldukan lahat iyan. Kasi, ang sinungaling, kahit anong gawin mo, sinungaling yan. Kaya ngayon ang sinabi ni Prophet Muhammad, ayaw niya sa mga taong sinungaling. Lalo na, pagdating kay Jesus, talagang hinihingi niya, magiging honest tayo. Magsama-sama tayo ng matagal. Ngayon, maraming nagtatanong, bakit palagi lang ID? Mga kababayan, mga leaders, marami kasing nagbibenta ng ID ko at maraming nagbibigay ng mga paraan na gagamitin lang ang ID ko tapos ikambya sa iba. Alam nyo na yan, ayaw ko nang magsalita ng paulit-ulit. Kaya inilabas natin ang United Nations ID. Ang United Nations Passport, hindi basta-basta yan nire-release. Dahil binavalidate ko iyan. At iyan ay hindi lang basta-basta na ID. Kuya Raja approved with me ang UNID at saka ang NATO, North
Atlantic Treaty Organization, binawi na natin yan dahil siya pa rin ang commanding-in-chief. So ngayon, yung ID na yan, ginawa niya ng North Borneo Alliance Tausug Organization. Dahil ang ginawa ng mga taga-Sabah, yung claim ng France, yung diyan, yung UTC, yung United Tausug, mahuhuli na po kayo niyan. Mag-ingat po kayo, mga taga-Sabah, dahil meron na batas dyan na mahuhuli kayo sa pagsuporta sa mali. Kaya nga dito nakikita ko lahat. Pasalamat ako at nakauwi ako dahil talagang grabe ang kanilang pag-twist dito sa Pilipinas. Ngayon, tanungin niyo ako. At least na-tackle natin iyan, ang mga IT. Ngayon, kung merong hindi nagawa na mga IT, ilista niyo lang. At iyan ay aayusin ko. Huwag na tayong magsisi pa kung sino yon, kung sino yon. Ibigay niyo lang sa akin at iyan ay aayusin ko. May mga pagkakataon na merong mga rasones, ayaw na lang natin o kalkalin pa, give the respect. Dahil unang-una, ang pera na naibigay sa akin, napunta sa mission. I have spent more than million. Dahil yan ang ginamit ko sa laban sa korte ng international. Diyan pinanalo ko na kayo. Ngayon yung sentimo ninyo, sasabihin nyo, scammer pa. Kawawa naman si Sultana Madeline Silab at saka si Sultan Jerry. Dinedekdek ninyo. Kayong mga taga Cebu, taga Leyte, marami kayong mga isinulat, pero hindi ninyo namalayan na kami ay umaarangkada para depensahan ang bawat isa. Kayong nandyan sa Panay, kayong mga nandyan sa Antique, pagkakataon na magkaisa kayo. Huwag nang kumpol-kumpol. Nandyan si Princess Lorena, nandyan si Princess Lucy, nandyan si Sultan Edgar. At least itinalaga natin dyan. Mag-usap-usap na kayo. Nandyan, Manang, tawagan kita, alam mo yan, sa Palawan din. Kasi lahat ng ginawa ninyo, nabuyo kayo. Ngayon, ang gagawin natin, yun, matutulungan ko kayo para mabawi nyo yung na-spend ninyo, lalo na sa DMAP. Pasensya ka na DMAP, dahil bad shot talaga iyan, dahil yan kasama ng tupad, kasama ng polymer, na akala nila marirelease nila forever ang kanilang ginawa. Meron po dyan nakaantabay na mga nagbabantay. Kaya nga, winawarningan ko kayo. Ngayon, itong BBMI, na siya rin ang sumuporta doon sa bagong Pilipinas, edi mas lalo kayong mahuhuli dahil ang hindi nyo alam, merong nakatuka, hindi ako, na nagmamanman, nagbabaybay at nagbibigay ng hustisya. Ngayon, lahat ng may accounts, walang value na po yan, kahit sabihin nyo, kausap nyo different countries. Natapos na po ako. Ang hiling ko sa inyo, isurrender nyo iyan para makuha nyo yung reward nyo. Ngayon sabihin nyo sa akin, kung kayo ay naka-negosyar na dyan, i-endorse ko kayo sa World Bank. Yan ang best move. Huwag kayong matigas, kasi pag nahulihan kayo niyan, na nakialam kayo dyan, Rule 36. Kasi mismo,
ang China, hindi kayo palalampasin yan. Mismo ang United Nations Treasury, hindi kayo palalampasin yan. Kaya nga, kayong mga may hawak ng mga peke na gold, ibalik nyo na yan sa bundok. Huwag na kayong maglako. Dahil pag nahulihan kayo, Bartolina din ang kalalagyan nyo. Kaya dito, sinasabi ko sa inyo, marami na ang nagkakaproblema. Kaya, kung ako ang tatanungin, mapalad pa rin kayo. Kasi, kung inalipusta nila si King and Queen, kung inalipusta kayo na wala kayong K, pasalamat pa rin tayo. Dahil alam ko na meron pa rin nagmamahal sa atin. Nandyan po, nagsilabasan na ang kasangga ng bawat isa sa atin. At hindi na ako iiyak pa muli dahil sinalo na po ng mga lolo ang kailangan na mangyari sa mundong ito. Divino gobyerno po tayo at iyan ay napakagandang basihan. Ngayon, dito nakikita ko, iisa lang ang direksyon, pagbabago, pagkakaisa. At yan ang hinihiling ng bawat isa ngayon. Lahat ito, merong nagtatanong, si Cheryl. Hello, Cheryl. Tinatanong mo ako sa Iligan, Madam Queen, recognize ba siya? Hindi po. Hindi. Kausap ko lang ang lolo kanina. Hindi. Magkasama lang yan sila ng kanilang, siyempre, natural. Meron din silang grupo. Yan yung sinasabi ko nga sa inyo. Marami ngayon ang nagpapanggap. Sila yung nagpiprinta ng pera. Yung nation nila, bawal yan. Bawal iyan. Kaya dito nakikita ko, mas matindi ang mga parusa niyan. Ngayon, kung hindi ko yan sila hinarangan, in 2011, nasa Malacanang na yan sila, i-recognize na ni Ramos, ni Pinoy, siya at saka si Fuad Abdullah Kiram. Pero, lumipad kami, kasama ko, Abu Sayyaf, yung mga sniper, lahat ng mga tinagurian nila sa ligwasan, dinala ko sa Malacanang. Naharangan ko ang kanilang koronasyon na sinasabi. Kaya nga dyan yung makita. Ako, pag alam ko na hindi na kailangan, gagawa ako ng resolusyon. Dito resolusyon palagi ang ginagawa ko. Ngayon, yung mga taong nagsasabi na sila, wag na nilang harangan pa. Dahil ang ginawa ko para sa ikabubuti ninyo lahat. Dito, maipakita ko sa inyo na dito lang kayo. Kahit inaway nyo ako, kahit inalipustan nyo ako, kahit magmura kayo dyan, hindi na ako ang magpaparusa sa inyo. Hindi na ako dahil meron akong gabay na siya nang bahala para i-depensa ang aking puri, ang aking karangailan, at ang aking kinakailangan. Oh, Judy Bing, sino naman si Levi Wati? Eh, tinanong nyo na yan, di ba? Sabi niya siya ang signatory. Hindi po. Alam niya yan na hindi siya. Sabihan niyo siya, hindi siya. Dahil alam niya yan. Hindi sila. Hindi sila. Ngayon, kung nakikinig ka man, nandito ngayon, maraming nagsasabi at maraming nagko-complain, ako humingi sa kanya ng pagkakataon
para matulungan ko kayo balik. Pero hindi siya comply dahil meron siyang dahilan. Ngayon, nagraran siya sa eleksyon na walang eleksyon. Yun ngayon ang problema niya. Pagpasensyahan tayo dahil maraming talagang nagbibigay sa akin ng mga dahilan. Okay? Dito, as much as possible, I want them to change. Kasi, mainit ang pera. Mainit iyan. Bawat pera na galing sa pawis ng tao, kapag ginamit sa personal, hindi maganda ang magiging resulta. Karma po iyan. Ako naniniwala sa karma. Kayong mga matatanda na nagsasabi kayo at maraming naloko, itama na ninyo po ang pagkakamali. Accept the reality na ang panahon nyo ay tapos na. Isalin na ninyo sa mga bagong sibol sa misyon na ito. Nandito po ako, gabayan ko kayo, at bibigyan ko pa rin kayo ng pagkakataon. Kaya nga, Rule 36, tama ka dyan. Walang makakaligtas dyan dahil batas iyan ng soberenya. Dito, simple, palagi the word simple. Learn to respect yourself and learn to love. Kahit masakit man aminin, marami pa rin ang loko-loko. Marami pa rin mapagpanggap. Pero kung tayo ay gagawa ng maganda, maaayos natin lahat. Kaya nga, salamat, Manrico, at least lumabas ka rin. Lahat ng mga naunang nagbigay sa akin ng papuri, ng greetings, maraming salamat. Kaya nga, dito, alam nyo, marami nang namatay. Alam ninyo, pag namatay sila, nasa huli palagi ang pagsisisi. Nasa akin na sila, pero umiba ang lambas nila. Kaya nga dito sabi ko sa iyo, marami sana. Marami sanang natulungan tayo kung ibinigay nila yung parte natin. Pero ako, hindi ko na kailangan. Singilin na sila ng kanilang mga sari-sarili dahil batas na ang hahatol dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami ang dapat magbigay sa atin ng suporta. Hinaharangan nila. Pero sa ngayon, kunting-kunti na lang, pagbuklod-buklod natin, gawin na natin lahat, itodo na natin. Kasi meron tayong tinatawag na termino. Kung magawa natin ito lahat, kaya nga sabi ko, kunting panahon. Kaya nga sabi ko sa aking mga kasama, diyan sa Sultanate of Panay, Princess Lucy, Princess Lucia, Princess Lorena, Sultan, nandiyan din sila Helen, nandiyan Manang Norma, no? Mag-usap-usap na kayo. Nandiyan din sila Merlin, lahat kayo na nandiyan sa Panay, mag-usap-usap na kayo. Mas gusto kong at least harmonize. Kasi, para at least maging solid tayo. Kasi pumapasok ibang grupo dyan, sinisira tayo, pinapasukan tayo. Congratulations dyan, no, ngayon na nakikita ko sa Panay, at least meron mga talagang nagiging cleansing sa atin. Kaya sana lahat ng mga kabangkuhan, kung narinig nyo man ako ngayon, lahat ng opisyales, mga chairman ng different prime banks, sumuko na kayo. Dahil kahit anong gawin nyo, dalawa lang patutunguhan. Shutdown
or diretso. Kasi kami, ang gusto ko, pagkakaisa. Tanggapin ang katotohanan at pagsama-samahin ang puwersa para mapadali ang pag-release ng kaban ng bayan. Kung hindi susunod ang politiko, kung hindi susurrender ang Malacanang, walang problema. Dahil, bahala sila. Kung sinong sasama sa kanila, disgrasya. Kasi ang grasya nandito sa atin. Hindi ko hahayaan na mapupunta sa kanila dahil sobra na ang pagpahirap sa atin. Manindigan kayo. Ako nanindigan na mula 2009 magpahanggang ngayon. Ni minsan hindi ako umurong kundi sumusulong. Ngayon lahat ng mga kasama ko sa Mapilindo, Dato P, sa Malaysia, sa Borneo, pagkaisahin natin. May mga resolusyon tayo na hindi ko pa na talagang na-focus, pero yan, nung nagbigay na ang United Nations ng New York, that is the very vital documents na kayong mayayaman. Tumulong na kayo. Total madedemonetize ang pera. Baka maibalik ko pa ng mas maganda. Kasi, pag nawala ang pera ninyo, nga kayo. Pero ako, kahit madelay ako konti, laban lang ako. Hindi niyo ako matitinag dahil alam ko rin na ang kakampi ko ay hindi niyo kakampi. Ibig sabihin, straightforward. Live cleanly. Kaya kayong mga umalipusta kay Ma'am Mads, tama na. Dahil kami nagtatrabaho ng tuwid. Ang hindi ninyo alam, ang sakripisyo namin, araw-gabi. Kaya kayong walang alam, alamin ninyo. Kayong naghahangad ng sitting pretty at nagdidemand, magtrabaho muna kayo ha. Dahil kami, inalalaan namin ito sa lahat. Eduardo Sarceno, Queen, dito sa Zamboanga City, nirecognize po ba kayo, mahal na Reyna? Nandyan ako. Diyan ako gumawa ng aking pinakamagandang programa. Diyan na ilunsad ang Constitution Convention. Diyan ko talagang nilaban si Kuya Raja at diyan mismo nagkaroon ako diyan ng pasilidad, ng bahay at nandiyan sila Haji Munap, Asid at ang Prime Minister natin. Kaya kahit saan, kahit hindi nila ako i-recognize, ang buong Mindanao ay already nakalagay sa sistema ng pamumuno ng ating Imperial Lupasug. Yes, Jane? Okay. Jane Kobayashi, masusunod. Salamat. John Bing, idasal natin siya. Lahat kayong mga OFW, kung ako sa inyo para makabawi kayo, ikumpol-kumpol ninyo. Yung mga nawala ninyo, madali ko yan maibalik. This time, kailangan ko ng saklolo. Yan ang katotohanan para mapabilis ang usad ko. Dahil yung aking mga inaantay, hinaharangan yan. Kaya ang ginagawa ko, dito, para mabuo ko. Legal iyan. Kahit anong gawin nila. Hello, Ma'am Rebecca. Sana po, magawa na natin yung ating mga pinaplano.
Kaya nga dito nakikita ko, lahat ito, kailangan laban. Go na tayo. Salamat po ang aking pamangkin na kailangan ng lumaban para sa katotohanan. Ito, isang sinyales na ng pagkakaisa. Buong mundo magkakaisa sa banner ng United Nations, Sovereign Royalty, Lupasug Empire. Kahit sino sa kanila, kahit ano pang mangyari, nagkakaisa tayong lahat. Ang pagdarasal gawin ninyo at ako rin, kahit may mga sakit kami, alam ninyo, hindi kami nagsastop. Nagpapasalamat ako sa mga OFW na at least kahit papano, continue ang support. Bibilangin natin ang bawat isa. Tama! Sultana Mads, laban lang. Kaya nga, yung lahat ng umalipusta sa iyo, at least ngayon, taas noo. Kahit yung pamilya natin na ayaw maniwala, problema nila. Dahil iiwanan natin sila at sila ang maghahabol sa atin. Salamat po, ako po ay naka-pink. Salamat, ayu! Congratulations! Eto, ang Italy, ang Vatican, ang buong mundo, lahat tayo ngayon, sama-sama sa adhikain ng tunay na pagkakaisa kung saan Kristiyano at Muslim nagdaupalad. Diyan, mabubuksan na natin ang ating kayamanan. Basta magkaisa na, wala nang iwanan, wala nang labanan, wala nang patayan, dahil wala na ang BARM. Kasi sila lang naman ang nagpapapatay sa atin. Tama ba? Dato Raja, nandiyan ka, nakikinig. Kaya, huwag mong iwanan ang Marawi. Tayo ang magbabangon ng Marawi. Kahit anong gawin nila. Walang atrasan, tama. By Shirley, kahit papano, pinapaulanan ka dyan ng mga, lahat ng mga salita. O tsaka lahat ng, isulat mo yung kagawad na nagsasabi na ikaw ay scammer, na ikaw ay hindi totoo. Sulat mo lang. Basta lahat ito makukuha na natin. Kahit sino pa sila. Basta sa akin, ito na. Kailangan habulin natin ang dapat habulin. Kaya, simple lang. Mula sa laban ng mga lolo, ipagpatuloy natin. Alalahanin nyo, lahat ng mga walang tsinelas, lahat ng mga puwersa ng Black Forest, lahat kayo, welcome to the fold. Walang rebelde na ngayon. Ang rebelde na sa Malacanang. Nandiyan sila sa Senado, sa Kongreso. Ang rebelde na sinasabi nila, sila lang, kaya nag-aaway-away sila. Ngayon, tayo na totoo, magkaisa tayo. Ngayon, pwede nyo kaming tawagan kung ready na rin kayo. Pero isa lang ang hiling, pagtulong-tulungan natin ang kinakailangan. Kaya, hindi ako nagmumukhang kawawa sa paningin ninyo, pero noon pa man, nagpakumbaba na ako para masolusyonan. Salamat, Brother Aladdin! I appreciate nandiyan. Itodo na natin ang ating suporta. Kasi, kunti na lang. Kasi yun ang sinasabi ko, ang susi tayo lahat. Tayo na nagmamahalan sa isa't isa. Dito, yung tinatawag natin na pagkumpol-kumpol natin para mabuksan ng kayamanan. Pagmamahal sa isa't isa, yan ang sikreto ng lahat. Kaya nga, tuwang-tuwa ako sa inyo lahat. Kaya nga, Ma'am Rose, salamat. Dahil hindi na nila tayo. Dato Don, Ameril, alam ko na talagang nabubuhayan ka ngayon.
Dahil hindi mo akalain dumating ang United Nations patutuo. At salamat kay Presidente natin. Talagang nilalaban tayo sa buong mundo. Kaya nga, isa, dalawa, marami tayo. Dumating pa yung mga puwersa ng iba't ibang bayan. Magkaisa lang tayo. Kaya nga, wag ninyong pabayaan. Kasi dito, ang aking hangarin, ngayon, kaya nga nag-ano tayo, na makita ng lahat. Alam ko na maraming nakikinig. Alam ko na maraming mabibigyan ng enlightenment. Dito talagang mga tropa natin kay General Swaib sa ating magiting na dyan during the COVID time, Arnel, Faisal, maraming salamat. Kasi ako, mas maganda itong hindi tayo talaga nahaharangan at nang makapagsalita tayo ng mas maganda para at least makita ng lahat. Ngayon, simple. Palagi masabi ko simple. At least ngayon, salamat sa aking pinakamagandang suot. Pamangkin, salamat. Lahat ito. Alam mo, kahit anong mangyari, no retreat, no surrender. Wala tayong ganito, wala tayong kapirahan, nagkakasakit tayo. Pero alam kong hindi naman tayo pabayaan. Bukas, alam ko, lilipad na sa ere ang Phoenix. Diyan, talagang didirekta na tayo. Kaya, alam ko na gusto ko pang magsalita, pero maraming salamat. Ngayon, I pray na lahat kayo ngayon maging matatag. Ngayon, nakikita ninyo lahat dyan. Sana, bukas, meron na. Go tayo. Lahat ng mga gobyerno, lahat ng puwersa. Tinatawagan ko na ang mga retired generals. Tinatawagan ko na ang mga active generals. Join na tayo. Wala nang paikot-ikot. Kasi kayo, nakatalaga naman talagang tama na natin ang ating direktiba. Yung tinatawag na diretso, wag na yung dito, wag nang doon, pero magkakaisa. Kaya maraming salamat. At least sa araw na ito, nakita-kita tayo muli at napatunayan ninyo na buhay ako. Kasi maraming nagsabi kahapon, bakit boses lang? Baka ibang Helen na naman. Alam nyo naman na paiba-iba ang mukha ko. May matanda, alam ninyo, may malapad na ilong, at least ngayon medyo matangos, at mas maganda kasi yung aking headdress ay talagang meron iyan gift of love. Kaya maraming salamat. Alam ko na marami pa tayong pag-usapan hanggang sa muli, hanggang sa sunod. Ipagparadasal ninyo na palagi akong may boses para sa inyong lahat. Basta tulong-tulong lahat ng mga liderato natin, pagtulong-tulungan natin para mapabilis. Kung makumpleto ko, kahit ilang araw, diretso na tayo. Magpapasko tayong maganda. Tulungan nyo lang ako, please. Magaling, maganda, magaganda, gwapo. Maraming salamat. Masalam. Bye!